agad. Ito po, may question ako. Kasi syempre, di ba, pag comedian, ang ina-expect lagi sa'yo ng tao is palagi kang masaya, palagi kang aakit ka ng stage para magbigay ng saya sa mga tao. Was there ever a time na sumampa kayo ng stage na may dala-dala kayong mabigat na problema tapos kailangan yung mag-joke? Yes, oo naman. Gagawin mo pa rin yung kasi bayad ka. Totoo. Trabaho siya eh. Alipin tayo ng Bayad salapi. ka. Di ba? Huwag kang umarte dyan. Bayad ka. Sayaw! Kanta! Kanta! Yan ang ginagawa ng every performer, entertainer Yes. is to Kasama siya always talaga. perform at your yung best kahit na anong given circumstances. Yes. Kung parang nag-away kayo ng girlfriend mo, asawa mo, o nahirapan ka sa buhay, pero once you're on stage, escape mo na rin kasi siya. Totoo yan. That's your escape also. Yes. So parang makapagbigay ng tawa sa tao, tumatawa sila. It's a bit of healing also pag naririnig mo yung tawa nila na parang kahit na hindi ka na-appreciate ng mundo, at that moment, yung 15 minutes mo on stage, you're able to make yourself useful to them by making them laugh. Laking tulong yun sa amin. Pero yes, totoo, talagang mahirap mag-perform Totoo. na may Mabigat mabigat na dinadala. Pero yun yung matagal mong pinaractice eh. Yes. To be able to perform kahit walang tumatawa. Muscle memory na siya muscle sa'yo. memory, yung sa katitingin. Ganun. Diyos ko. Sino naman po mga nagpapasaya sa inyo kung kayo nagpapasaya sa tao? Ikaw. Toma. Yes na yes. Para sa ito, Yes na Mark. yes for Sabi ng you. mga batang ngayon, Sige na nga, may regalo ko sa'yo. Sinoli ko na. Sorry. Pinalak siguro. Pero yun, syempre yung ano namin, mga nagpapasaya din, huhugot ka ng mga nagpapasaya sa'yo. Syempre kasama yung pamilya, hindi mawawala yan. Oo. Yung mga taong naniniwala sa'yo. At syempre, salapi. Hindi, joke lang. Omsim. Hindi, totoo. Once you start yung nag-earn ka na dahil sa isang bagay na mahal mo, like Yun, comedy, yes. ang saya makita nung na nabubuo mo lahat ng pangarap mo because nag-build ka ng effort talaga, nag-put ka ng effort na mag-perform ng maganda sa comedy. Kasi sa bahay, isipin mo, nagsimula kami, walang kinikita talaga sa comedy. Talagang buo sa open mic, gastos mo yung transpo, tapos ang bayad lang pagkain. Tapos simula kami, 150 yung kinikita. Then slowly, after 17 years, nakikita mo yung bahay mo, everything, yung mga... Ito lang din yung bayad sa inyo ngayon. Salamat. Tapos binawasan mo pa! Naka-trigger! Trigger. Yeah, pero yun nga, to see your house and your family na unti-unti nabubuo because of comedy. Yes. Sobrang saya nung feeling na yun. Oo. At yung nagtutour na nagpo-provide. kayo ngayon. Yes. Oo, Grabe. sipin mo, nasa Yan. San Juan na kami ngayon. No? Totoo, di ba? Kasama to sa tour. Touring. Nakaka-proud. Oo. Totoo yan. Isa yon sa mga nakapangpahappy sa amin na sobrang baby pa ng eksena, lumaki at yung buhay mo na unti-unting nababago, nakasama mo yung mga dapat tao na nasa tabi mo, may mga pagkakataon na sasabi mo, thank you, comedy. Oo, Nakapag-travel ka sa ganito, nakakain ka ng ganito. And yung makakilala ka ng mga taong makakasama mo ng matagal, yun yung mga the best doon. Saya. Nice. Ito follow-up last. Kasi di ba syempre pag ginagawa mo na to ng paulit-ulit, syempre talagang meron din yung patibong na madedrain ka din talaga. Which is na-experience din sa line of work. Syempre naman, lalo kayo, umarte kayo ng umarte, di ba? Baka hindi may iwasan na hindi ka madrain. Any piece of advice po na pwede naming maging take-away sa inyo na kung ano po yung ginagawa ninyo kapag pumunta kayo sa ganong sitwasyon na nadedrain kayo or parang wala na kayong motivation na magpatawa. Dumede sa nanay sa bingguhan. Maghanap ka ng dede. Nay, ako naman. Hindi, humanap ka muna ng bingguhan. Sunod, humanap ka ng dede. Oo, Tabi ka na humanap dyan, ng ako na. susundot. Nay, ako naman. Hindi ako na. Siguro, i-balance mo din. Yan, tama. Kailangan ng balanse din sa, maghanap ka ng mga hobby na magkakaroon ka ng mga panibagong interest, ganon. Kasi pag yun lang talaga yung ginagawa mo, talagang prone ka sa burnout. Kasi nagiging robot or parang nagiging
paulit-ulit lang yung cycle, at least magkaroon ka ng mga panibagong experience kasi yung mga panibagong experience, maibabalik mo pa rin ito sa comedy. Mga panibagong joke, panibagong, kumaga parang panibagong flavor, ganun. I-keep mo lang yung sarili mo as yung parang kung pagod ka na, pahinga ka konti, atras ka konti, tapos sabak ulit. Yan, tama yun. Yung work-life balance is important. Kasi may oras ka para magsulat, may oras ka sa family, may oras ka sa sarili mo, may oras ka sa friends mo. And then treat yourself from time to time. And then also, pag work talaga. Pero pag rest talaga. Pahinga ka. Pag mag-alat ka ng time sa family mo, wag mong kukunin yung oras na inaalat mo sa family mo dahil gusto mo. Hindi, kailangan fix yan. Kasi kailangan mo siya para at least yung as a comedian, kailangan mo din kasi yung experiences na yun kasi doon din nanggagaling yung jokes mo eh. So the more that you allot time to everything else, the more you have material to write and experience. So yun yung kailangan. Love it. Speaking of the people naman na nagpapasaya sa inyo, ayun, yung family, ginagamit nyo rin sila sa material nyo, di ba? Oo. Sabi mo sa Oo. MVP. So, Oo. alam ba nila na gagamitin mo sila? Pag manunood lang sila. Hindi kasi bata pa eh. Pero yung panganay, 15, 16 na eh. So, pwede na siya manood talaga. So, medyo nakikita din niya yung observation ko sa mundo through my jokes. Sabi niya, oo nga, no? Gawaganon siya pag ina-explain ko, pag nakikinig niya yung mga jokes ko. Pero as a parent, and then syempre yung frustrations mo as a parent, lumalabas sa sulat kasi kailangan mo siya ilabas eh. Tapos umingi ka na sa klolo sa mga ibang parents sa audience. Sino mga parents dito? Di ba? Ang hirap. And then pag pumulakwak sila, then yung parang support group mo na rin sila. Scene. Na-console ka rin. Oo, support group mo sila, parang ganyan. Sa akin kasi siya yung unang nakakarinig ng mga unang joke. Siya yung test audience mo muna. Kumbaga bago yung open mic, siya pa muna. So siya na yung siya na yung nagsasabi sa akin na pangit. Or parang try mo pa kasi ano. So din in some way may mga ambag din sila dun sa Sa material. material. Oo. So alam nila 'yun. Minsan nga yung mga napag-aawayan, ganun, napagtatawanan na lang namin dahil na turn I was just into about to joke. ask nga eh, Oo, kung yung mga napag-aawayan ganun, ba? napag-aawayan. So siya, medyo healthy din sa amin kasi parte yun ng isang relasyon, ang magandang komunikasyon. So, Yan, tama. Period. Ako po siguro mabalik ko lang din dun sa cancel culture. Siyempre yung nangyari kay Gold. Oo. How has that affected the scene? Kasi syempre siya yung pinaka naging biktima ng Oo. cancel culture, na-cancel yung buhay niya eh. Totoo, yan yung sobrang bigat nung nangyari na yan kasi as Comedy Manila also as a production house, we tried our best to keep yung mga comedians like Gold safe. Yeah. Kasi ano siya dark humor ang material niya.